Dahil dyan, eto hindi ko alam kung good news to o bad news to, ha? Kasi isang taon na isasailalim tayo sa state of calamity, patay. I mean, siguro kung matino presidente, kung alam mong hindi magnanakaw yung mga congressman, di magnanakaw yung mga nakapalibot kay BBM, okay lang man siguro ito. Kasi kung matatandaan natin si Pangulong Duterte, humihingi din siya ng mga special, special powers. 'Di ba? Para tugunan yung traffic. Dati hindi binigay yun. So may mga ganyan eh. Kasi nga daw, ayaw nila na pag binigyan mo kasi ng special power ang isang presidente, pwede niya nang gamitin yung kanyang kapangyarihan para mag-release ng pondo. Kung ang presidente, katulad ni Pangulong Duterte, okay lang na bigyan mo siya ng special powers para ma-access yung mga pondo at ilagay doon sa mga dapat lagyan nito. Depende doon sa special powers na hinihingi niya. Sa kaso ni Pangulong Duterte noon, humingi siya ng special power sa pandemic at saka sa traffic. Yung sa pandemic, ibinigay yata sa kanya, pero yung sa traffic, hindi yata. Hindi ibinigay sa kanya. Kaya hindi nasolusyonan yung traffic eh. So, ibig sabihin, magre-release ng pondo. Kaya nga, di ba, lumabas yung family issue. Family issue, sinasabi nila, yung family daw, overpriced. Sabi nila, ganito, ganyan. Bakit daw overpriced? Ganito lang naman yung presyo ng face mask, ganito lang naman yung presyo ng PPE, bakit ganito yung presyo na bakit ni-release yan, bakit ni-release ng parang pabugso-bugso yan, o pabigla-bigla. Kasi nga noon, state of calamity na tayo nung time na yun, kasi nga, pandemic na. So, mabilisan. Sige na, release na kagad ng pondo, bumili na. Ang problema, nung mga panahon na yun, dahil sa scarcity, ibig sabihin, sa so konti ang supply dahil sobrang taas ng demand, nagtaas din ng presyo. Kaya mataas yung presyo ng mga nabili nilang PPE, nabili nilang mga face mask. Ganun din ba? Natatandaan ninyo ng pandemic, nagkaroon pa nga ng ng mga scam diyan sa mga face shield, di ba? Pinipigil yung supply ng face shield para magmahal yung face shield, tapos hino-hoard yung face shield, tapos nagbebenta ng maramihan. Hindi ka makakabili ng paisa-isa lang. Pag bumili ka ng face shield, bultuhan, ganun noon. So talagang madaming mga naging opportunista din nung panahon na yun, opportunity para kumita, pandemya na nga. So yan yan yung special power. So ito ang problema pagka naka state of calamity. Mantakin mo isang buong taon 365 days mga bossing na tayo yung naka state of calamity. Ibig sabihin, yung mga pondo ng Pilipinas, yung pondo natin, pwede nilang gamitin, galawin yung mga savings ng mga iba't ibang ahensya, pwede nilang kunin. Okay man lang yan. Kung ang presidente Mala Duterte na talagang mapupunta sa mga programa, mapupunta talaga doon sa mga pangangailangan, yung pera, ang problema. Kapag ganito ang pamahalaan, di ba, mayroon tayong ghost projects of flood control. Pinakakurap yung 2025 budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. Makikita natin na trilyon-trilyon yung ninakaw nila sa flood control project pa lang. Bukod dun sa flood control project, bilyon-bilyon din yung ninanakaw nila sa mga proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang yung flood control, marami pa. So yun ang masama. Kasi mga magnanakaw yung mga nakaupo ngayon, karamihan hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga nakaupo ngayon, magnanakaw, baka mamaya makita nilang opportunity itong pagbabagyo na ito. Para mag-declare ng state of calamity, tapos yung pera natin, baka mamaya ibulsa ng mga hudas na yan. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Okay lang man yan. Tama rin yan para mabilis yung aksyon ng pamahalaan. Kaya lang, depende sa mga namumuno sa pamahalaan. Kung ang namumuno sa gobyerno mga sindikato, kung namumuno sa gobyerno mga kawatan, mga vampira, at mga aswang sa pera, mga walang kabusugan, medyo delikado, pondo natin dyan. Ang hirap magtiwala talaga ngayon pagdating sa pera. Kasi tingnan ninyo ang laki ng ninanakaw nila. Sabi nga nila, yung lumabas na babae sa may Imbornal, binigyan nila 80,000.
Samantalang itong mga nasalanta ng bagyo, pagka nasira ang bahay mo, pinakamalaking makukuha mo, 15,000. 15,000. Ano naman bibili ng 15,000? Parang nung nakaraan din, di ba, yung mga buntes. O, yung mga buntes, bibigyan daw nila ng 350 pesos buwan-buwan. 350 isang buwan. Ano magagawa nun? Ang laki-laki ng mga pinagnanakaw nyo na pera. May mga jet kayo, may mga helicopter kayo. Nasandamo ka lang mga pag-aari ninyong mga mansyon sa mga mamahaling subdivision. Sandamukal ang mga shares ninyo sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Zaldico, ito, ano lang to, bago natin simulan itong balita ito, natatawa lang kasi ko. Si Zaldico mas mayaman pa pala sa mga bilyar. Pukin ang ina niyan. Alam nyo ba yung bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon? Bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas. Pangalawa na lang yung sila Henry C. Kasi yung mga C, namatay na yung senior na Henry C. Sila ang pinakamayaman nun yung may maari ng SM. O, sila pinakamayaman. Pero nung namatay na yung tatay nila, yung wealth ng tatay nila, hinati na sa mga anak. Kaya ngayon, ang pinakamayaman na sa Pilipinas, si Bilyar. Mantakin mo, mas mayaman pa pala si Zaldico kay Bilyar. Putang ina niyan. Imagine, wala siya sa top na mga listahan ng mga pinakamayayaman na Pilipino. Putya, malaman-laman natin, sabi nung abogado niya, mas mayaman pa daw siya. Paano siya naging ganung kayaman? Saan ang galing yung yaman niya? Kung contractor lang siya, ang dami rin contractor dyan. Sabi ko nga sa inyo, ito sila Henry C., Lucio Tan, mga Gokong Wei, etong mga Zubel de Ayala, etong mga Villar. Ilang dekada nilang pinaghirapan para yumaman sila at mailagay sila sa listahan ng mga elite sa Pilipinas. Takin mo si Zaldico, patahitahimik, elite na tao ni hindi nga kilala. Kung hindi pa yan naging appropriations chairman, kung hindi pa yan naging party list representative, anak ng tokwan, hindi mo nga alam na nag-i-exist yung tao na yan Ang mayayaman ng mga Chinese dito, ayan Tan, Gokong Wei, Tang Kachong, di ba yung sa Jollibee? Si Kang Kachong. Tapos di ba ganyan? Wala kang naririnig na ko. Tumanda na ako na ganito, wala akong naririnig na Zaldico na mayaman sa Pilipinas. Ngayon na lang natin nalaman na ganun pala siya kayaman. Saan nang galing yung yaman yan? Kung hindi nanonotice yung yaman niya for the longest time, tapos biglang sumulpot siya sa papalang pinakamayaman sa Pilipinas. Ang takay mo, sinabi nung asawa niya na mas marami siyang pera kesa kay Cynthia Villar. Ang Villar ang pinakamayaman sa Pilipinas. Saan galing yung pera niyan? Diba? Di ka ba magtataka? So ganyan ang tindi ng mga nasa gobyerno natin ngayon pagka naging mga mambabatas, biglang nagiging pinakamayaman na sa Pilipinas. Mahirap magtiwala sa ipagkatiwala pera ng taong bayan. Ito, pakinggan na lang muna natin itong isang taon na state of calamity. Nagdeklara ng isang taon na state of national calamity si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng panalasan ng bagyong Tino. Ang pinakamasaklap ang nagdeklara yung Pangulong tanga. Okay man lang kung ang nagdeklara magaling na presidente, talagang proud ka na presidente na talagang nakikita mo nag-e-effort at alam yung problema ng bayan. Mantakin mo, mag-i-issue ng state of calamity, national calamity ng isang taon. May access sila sa pondo ng taong bayan. Hindi nga nila alam na naglililindol, hindi nila alam na bumabagyo. Diba? Sabi niya noong nakaraan, lumindol yata sa Cebu. Hindi nga niya alam na anong nangyayari sa paligid niya Tapos bigla maglalabas siya ng memorandum na may kapangyarihan para galawin nila yung pera ng taong bayan. Saan nila dadalhin yung pera na yan? May intel funds nga sila. Di nila alam na nung nasa Masbate sila, lumindol ng kinagabihan doon sa Cebu Atay sa Proclamation number 1077 na pinirmahan noong November 5, pabibilisin ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon sa pabibilisin ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon. Ibig sabihin yan, ching 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 ching, pera yan. mga nasalantang lugar. Magpapatupad din ng price ceiling sa mga pangunahing pangangailangan. Yan, price ceiling sa mga pangunahing pangangailangan, ibig sabihin hindi gagalaw. Panukala yan ni Chis Escudero na kapag may mga state of calamity, hindi gagalaw yung mga pangunahing produkto. Yan, kuryente, gasolina.
O tsaka yung mga pangangailangan, pagkain pangangailangan sa mga grocery, sa DTI yan. Tagal ng isang taon ng state of calamity, maliban na lang kung babawiin ito ng mas maaga ng Pangulo. O, depende daw kung babawiin mas maaga. Baka babawiin yung pera. Babawiin nila yung mga ginasta nila. Alinsunod sa proklamasyon, nag-anunsyo ang Department of Energy ng price freeze sa presyo ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG hanggang November 21. Samantala, magbibigay ang Amerika ng $1 million o katumbas ng may... Po, $1 million. $1 million ang ibinigay ng Amerika. Walang hiya naman. Magkano lang yun? $1 million, parang ano lang yan Parang halos ano lang ni Tulpo yan, yung anak ni Tulpo. Bill lang niya yan sa party niya dyan sa Las Vegas O, imaginein mo, meron tayong 9 EDCA sites. Tapos ang sabi nila yung mga EDCA sites na yan, tutulong sa atin para sa mga relief operations, ganyan. O kaya mga rescue operations, humanitarian reasons. Or humanitarian efforts ang ibibigay ng EDCA sites. Wala man tayo nakikita ng mga taga-EDCA na mga puti, kano na nagsasagawa ng mga relief operations. Wala. Nakita lang natin yung puti kanina sa balita na storm chaser. Pero wala tayong makikita ng mga mga sundalo ng Amerika na tumutulong sa atin na nagre-rescue ng mga kababayan natin. Wala rin tayong nakikita. Imaginein mo, 9 EDCA sites yung binigay natin sa kanila, tapos ang tulong na ibibigay nila sa atin $1 million lang. Well, sa bagay, miski naman ako kung ako si Donald Trump, wag nyo bibigyan mo $1 million lang. Kasi binigyan mo $10 million yan, tayo na nanakawin lang ng mga kawatan yan Kaya nga binabaha sa Pilipinas Kaya nga ang daming mga apektado ng dilubyo sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, tapos bibigyan natin sila ng pera. Parang binigyan natin pera nga ng taong bayan, ninanakaw nila yung pera pa kayang itutulong natin. O di lalong nanakawin nila yan. Kaya siguro ganun lang. Sabi nga ni Claire Castro noong nakaraan, hindi na daw nila kailangan ng tulong ng ibang bansa kasi may pera daw tayo. May pera. Ninakaw nyo na nga lahat ng pera. Paano may pera pa tayo? Si Bongbong na nga nagsasabi na wala na tayong pera, tapos sasabihin nyo may pera tayo. Kanyo, walang nagbibigay sa atin ng aid, foreign aid, kasi nga alam nila na mga magnanakaw yung mga karamihan na nasa pamahalaan. Alam nila mga kawatan kayo, and the reason why malaki ang epekto ng pananalasa ng bagyo dito, it's because of corruption nyo. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Higit 58 million pesos bilang tulong sa mga nasa... 58 million? Wala yan. Saan makakarating yung 58 million? Ang daming dadaanan yan. Dadaan yan kay yung sa tumanggap. Sa tumanggap, yung mga tropa pits niya uunahin niya. O, pababa ng pababa yan, pababa ng... Sabi ko nga sa inyo, yung spam. Pag namigay ka ng spam sa sa taong bayan, pagdating niyan sa taong bayan, 555 sardines na yan Nababawasan yan sa dami ng dinadaanan yan. Oo. Pag namigay ka ng 100,000 bawat tao, maniwala ka, 1,000 na lang makakarating dun sa dapat na makatanggap niyan kasi maraming kaltasan yan O ito, $1 million na lang, kakaltasan nyo pa. Diyos mio. lanta ng bagyo. Mga kapuso. Ayan. So 1 million ang nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y